Magandang umaga po sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa oras na ito at sa araw na ito na araw ng linggo na tayo ay sumamba sa ating Panginoon na kung saan siya ay ating papurihan, pasalamatan at sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat sa Panginoon kasi sa pag-iingat niya sa atin sa mga ilang linggo na tayo ay pinatnubayan ng ating Panginoon at ngayon narito tayo sa kanyang harapan upang siya ay ating papurihan at dakilain sa oras na ito. Sa umagang ito tayo ay lumapit sa ating Panginoon upang siya ay sambahin sa magitan ng pagsamba sa Kanya at sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagpapala na ibinibigay niya sa atin sa araw-araw. Tayo po muna ay manalangin sa oras na ito. Dakilang Diyos, muli nagpapasalamat po kami dahil linggo na naman po ngayon, Panginoon, na Ikaw ay aming pupurihin, sasambahin at pasasalamatan, dadakilain, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, buong linggo na kami yung pinatnubayan at walang nangyari sa amin. Maraming salamat po sa kayong kabutihan, sa iyong pag-ibig sa aming Panginoon na bagamat kami ay patuloy na nagkakasala, andun pa rin po, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa amin. Na sana, Panginoon, sa umagang ito kami ay yung gabayan sa aming pananambahan na ito. Kaya Ikaw ay aming pupurihin, sasambahin at sa Espiritu at sa katotohanan. Ang lahat pong ito aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Akin pong babasahin ang Psalm 100. Sabi nga po, umawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkurihan siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanya-kanyang lahat, tayong lahat ay nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, walang kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Tunay nga po napakabuti po ng Panginoon na sa ating buhay minsan ups and down po ang ating mga nararanasan natin, pero andyan pa rin ang pandemic, pero hindi niya tayo iniwan ni pinabayaan man. Kaya dapat natin papurihan at pasalamatan sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Ngayon po tayo mag-aawitan. Akin po tinatawagan ang music team sa pamamagitan po ni Jemima Miguel. Good morning po sa ating lahat. Isa na naman pong magandang umaga ang binigay sa atin ng ating Panginoon. At para po sa ating unang awit ay samahan niyo po akong purihin ang ating Panginoon. Sama-sama po tayong itaas ang ating mga kamay, ipalakpak at umawit para sa ating Panginoon. Sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalagpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalagpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Ipalakpak
Palakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Para po sa ating pangalawang awit, ang Panginoon po ang ating lilim, siya po ang ating shelter. In times of trouble, in times of storm or difficulty in life, siya po ang ating sandigan. At siya lamang po ang magbibigay sa atin ng perfect peace na hindi po natin makikita or masusumpungan sa kahit anumang tao o bagay. Kaya samahan niyo po akong awitan ng ating Panginoon ngayong umagang ito. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon, kailan may di pababayaan, sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago. Pangako mo, salita mo'y panghahawakan, sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang mananatili sa iyong lilim at sasambahin
Roma 16 verse 18. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi mahahambing sa kawalhatiang mahahayag sa atin balang araw. Tawid ko ang 39 verse 1. Ang taong ayaw bagong ay hindi militas, hindi makinig ng tayo ay tama. Ngayon po, ihanda na po natin ang ating mga puso't kaisipan sa pamagitan ng pagkikinig ng kanyang mga salita. Ibibigay po sa atin ng ating kapatid na si Elmerson Miguel. Akin pong tinatawagan. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay natutuwa, nagagalak na ako po ang naatasan ngayong umaga na to na magbahagi ng salita ng Diyos. Nawa po ay may sabay-sabay po natin, no, matutunan ang salita ng Diyos na ibinahagi po sa akin, na ibinabahagi ko naman sa inyo. Nung nagsimula po yung pandemic, marami po yung nahirapan sa atin, ano? Well, syempre, yung iba sanay pong lumabas, no? Minsan pag gusto nating magpunta ng mall, kayang-kaya nating magpunta, no? Kahit minsan walang okasyon, punta ka lang ng mall. Minsan din, no, mga outing, pwede tayong makapag organize, ano? At marami ang kapamilya natin or mga family members natin ang nakaka-bonding natin, ano. Syempre may mga hinihintay tayong mga events like kunwari Christmas, New Year, iba't iba pa, no, yung mga events na pwedeng magsama-sama yung pamilya. Pero nung nagkaroon ng pandemic, marami ang hindi na pwedeng gawin, no? Hindi na basta-basta pwedeng lumabas. Kung lalabas man, dapat may mga inaalaw lang, no? Hindi lahat pwedeng lumabas. Pero ang kinagandahan naman na dahil lagi lang tayong nasa bahay, mas naging mura yung bonding, di ba? Like kahit di ka na lumabas, no, kumain sa labas, pwede kayong maghanda ng pagkain sa loob ng bahay. Kung ano man yung mga available food na pwede nating kainin, nandyan lang, na nasa ref lang natin. Pwede tayong mag-movie night nang hindi gumagastos ng malaki, no? At higit sa lahat, yung bonding, no? Yung bonding nandun lagi. Kumbaga hindi nawawala yung bonding. Dahil kunyari may mga family members tayo na laging pumapasok sa trabaho, physically, no? Ngayon, kung dahil online, no, dahil nasa bahay lang sila, pwedeng after work makakapag-bonding na agad tayo. And also, ang isa sa mga positive na nakita ko na pwede kong i-share sa inyo is yung naka-develop tayo ng habit, no, yung habit. Ano ba yung habit? Yung mga dating hindi natin ginagawa na nagagawa na natin ngayon. For example, siguro may mga iba sa inyo naging habit ay magbasa ng libro, naging habit ay matuto ng instrumento siguro, no, gitara, drums, or piano, kung ano man. At yung isa sa mga naging trending ngayon is yung paghahalaman, no. Marami sa atin yung mga plantito or plantita na tinatawag. So, may mga iba sa atin, no, binibili pa yung mga halaman, or yung iba naman nasa backyard lang, no. Dati hindi pinapansin, no. Ngayon nagiging kumbaga nagiging trending na yung pag-aalaga ng halaman. Ang pag-aalaga daw po ng halaman ay parang art din, ano. Kumbaga kailangan mo rin ng time, dapat mag-research ka rin, mag-aral, no, paano alagaan tong halaman na to. Dapat ba maraming tubig, or dapat ba tamang tubig lang, hindi dapat pinapaarawan. Meron tayong tinatawag ng mga indoor plants, o yung mga halaman na nasa loob lang ng bahay, no. Kahit hindi mo siguro paarawan, or paarawan mo lang saglit and then pasok mo na sa loob. Alam niyo po ba na meron daw 5 ways, no? 5 paraan para parami ng halaman. Magparami ng halaman. Unang-una is seeding, o kung may buto man or kung
fruit bearing ang isang halaman, pwede tayong magtanim ng buto, di ba? Pangalawa is yung grafting na tinatawag. Ang alam ko dito yung parang sinusugatan yata yung stem hanggang sa mag-ugat and then transfer mo. Budding parang yung kasi parang may natural way ang isang plant na magparami, no? Minsan bigla na lang may tutubo sa katabi niya, di ba? Yun yung budding na tinatawag. Division, hindi ko alam kung paano yun. Siguro another way of grafting din yun, no? Yung pagdi-divide or siguro hihiwa ka, then tanim mo. So, ganun. And last, ito yung pinaka sikat sa lahat, yung cutting na tinatawag. Yung pagbunot or alam mo yan, yung kapag may kakilala ka na dadalaw sa bahay, tapos nakita, ang ganda ng halaman mo, pwede bang manghingi? Yun yung cutting na tinatawag. At yun, nakakatuwa lang na nakadevelop tayo ng mga habit na mga ganon. Even walang pinipiling gender ang pagpa-plant, no? May mga lalaki, may mga babae, may mga bata, may matatanda. So sort of exercise na rin sa kanila, no? So way of relaxation nila, no? At alam niyo po ba na ang most expensive na halaman daw dito sa Pilipinas ay yung tinatawag na monstera, no? Monstera. So yung price daw nito pwedeng tumaas ng hanggang 150,000 depende sa hugis, depende sa klase ng halaman, ng dahon, minsan may mga iba-ibang kulay pa, no? Ganun ka mahal yung bentahan ngayon ng mga halaman, ano? And alam nyo, yung pagtatanim daw po, I know, mag-agree yung mga ibang plantita natin, na ang pagtatanim, it could be complicated. No? Minsan, para siyang baking, di ba? Alam natin sa baking na kapag napasobrahan ka ng yeast, or napasobrahan ka ng harina, napasobrahan ka ng asin, hindi magiging maganda yung kinalabasan ng iyong niluto. No? Exactly, ganun din po ang sa paghahalaman. Pag na-expose mo siya sa araw ng matagal or nadiligan mo ng marami, nadiligan unti yung pagkadilig mo, maaaring mamatay yung halaman. Maaaring hindi maganda yung klase ng halaman. Kung gusto magpaparami ka, maaaring hindi mo maibenta ng mahal, ano? Or yung worst is maaaring mamatay, no? Pag sa mga fruit bearing, like kunyari mga mangga, buko, no, bayabas, pag hindi maganda yung pagkaalaga, maaaring hindi din mamunga. No, yun ang pinakaayaw nating mangyari, no. Yung as in talagang hindi na nga siya lumago, hindi pa siya namunga. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon, dahil nabanggit natin ang puno na hindi namumunga, pag-aaralan po natin ang fruit of the spirit, ano, o ang bunga ng espiritu. Kung may mga Biblia po kayo, dapat nga po talagang may Biblia kayo, no? Kahit digital or physical. Samahan niyo po akong buksan ito sa Galatians 22 verse 23. Galatians 5:22-23. Maaring yung iba sa atin very familiar na, no? Dito sa verse na to. So hayaan niyo pong basahin ko ito sa English and then I will read, no? Basahin ko po sa Tagalog mamaya. So sa Galatians 5 verse 22, ang sabi po dito, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness," and in verse 23, "gentleness, self-control. Against such things, there is no law." No? Sabi po sa Tagalog, bago po tayo manalangin, ang bunga daw po ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, pananampalataya. Kaamuan, no? Kaamuan, pagpipigil sa sarili, walang kautusan laban sa mga bagay na ito. So tayo pong lahat ay manalangin muna. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagkabasa ng iyong salita. Lord, gabayan niyo po ako at patuloy niyo kaming pagpalain, Panginoon, at matuto kami ngayong araw, ngayong umaga na to, sa kung ano man ang gusto nyong iparating sa amin. Maraming salamat po sa inyo nga po na yung binabalik ang papuri at pasasalamat sa matamis sa Panginoon ni Jesus. Amen. Okay. So, ang bunga daw po ng Espiritu, no, dito sa binasa natin kanina, ang bunga daw po ng Espiritu ayon sa Galatians o ayon sa Galatia
ay makikita daw po o yung mga kaugalian na nakikita sa mga Kristiyano, no? Na isinulat sa atin, isinulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, no? Isinulat daw po ni Paul ito sa Galatians people na nagsasabi na kung ikaw ay Kristiyano, ito dapat ang nakikita nila sa iyo, no? Pag-uusapan po natin ang fruit of the Spirit as a whole, no? Hindi po natin siya pag-uusapan ng isa-isa kasi baka mahabang oras yung gugugulin natin. So we will be talking about the whole the fruit of the Spirit as a whole, no? Kabuuan. Dito natin malalaman kung saan ba 'to nanggagaling, bakit ba 'to ibinigay sa atin, and minsan paano natin misunderstood yung fruit of the Spirit, no? Minsan akala natin alam na natin, pero minsan hindi natin naiintindihan yung tunay na ibig sabihin ng fruit of the Spirit, no? So ang fruit of the Spirit daw po, yun nga, binigay ni Pablo ito sa mga taga-Galatians, no? Bakit kaya niya binigay sa mga taga-Galacia to? Dahil ini-encourage ni Paul, no? Sinasabihan ni Paul yung mga taga-Galacia na lumakad kayo sa spirito, no? You walk by the Spirit and not by flesh, no? Hindi sa pita ng laman, no? Hindi sa pagnanasa natin, kundi sa spirito. Kasi dinidescribe po ni Paul yung laban na to ng spirito at ng ating laman, ng ating laman, na naglalaban daw po sa loob natin, no? Sa isipan, sa puso natin. At kapag hindi mo na pa-practice yung fruit of the Spirit na to, ano yung mga to? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Pagka hindi daw po lumalabas sa inyo to, maaaring yung laman ang nagtatagumpay sa mga puso at isipan natin, no? Kaya sinasabi niya sa mga Galatians, no, mga kapatid, no, kailangan maging aware tayo na ang fruit of the Spirit, kung ikaw ay Kristiyano at naglumalakad sa Spirito, dapat may mga ganito ka, no? Dapat din nating intindihin habang tayo ay nag-aaral, na naintindihin natin na ang pag tinukoy nating fruit of the Spirit o ang bunga ng Spirito, dapat nating intindihin na ang pinag-uusapan natin dito, yung fruit, hindi siya yung bunga. Okay? Hindi siya yung bunga na nagpalago, kundi ang pinag-uusapan natin mismo dito is yung fruit, no? Yung ano ba tawag dito? Yung produkto nung naitanim sa atin. Yun ang pag-uusapan natin dito. Kasi pag sinabing fruit, may pinanggalingan siya, di ba? So, ang pag-aaralan po natin dito, yung kinalabasan ng seed na naitanim sa ating mga puso, which is the Holy Spirit, okay? Because, bakit ko nasabi to, no? Because sometimes, no, may mga may mga pagkakataon na misunderstood natin yung fruit of the Spirit. Sometimes kasi iniisip natin na, Kristiyano ako, dapat maging mapagmahal ako, dapat maging patient ako, dapat maging gentle, dapat may self-control, dapat may peace ako, no? And tama naman po 'yun, no? As a Christian, dapat naman talaga maging mapagmahal, maging gentle, maging faithful tayo, maging joyful tayo. But in the long run, minsan iniisip natin na it's on our own effort, na parang kailangan maging pasensyoso ako. Hindi na siya natural na lumalabas sa atin. Na parang self na siya, parang inaasahan na lang natin yung sarili natin. Okay? Parang ganun ang naisip natin. But in reality, pagka ganun ang ginawa natin, nagre-rely tayo sa own effort natin. Hindi na yung spirito yung gumagawa sa atin, kundi yung laman na natin, no? Paano ko nasabi yon? May mga kilala po tayo na natural na mga mababait, di ba? Natural na pasensyoso, natural na magalakin or joyful, ano? Pero may mga iba din talaga na hindi, no? Na nakakalungkot pa nito, minsan mga Christians, no? Na hindi sila pasensyoso, madaling magalit, no? Laging nag-aalala, laging malungkutin, kasi inaano nila yung own effort nila, no? Yun yung sinasabi ko sa inyo na parang
parang sapilitan na lang, no? Sapilitan na lang ang nangyayari na hindi natin inaasa sa espiritu, no? Because, no, sabi dito, the fruit of the spirit is not about an outward activities, no? Hindi lang siya yung nagawa mo or ang bait-bait nito, ang ganda ng ginawa niya, no? Pero deep inside her or him pala, hindi naman pala, no? Na parang wala yung naman sabihin, no? May mga iba na yung mga sinasabi, di ba, mga papogi, no? Na parang nagbigay para makuhanan siya ng picture, makuhanan siya ng video, para may ma-post siya. Pero that's outward activity lang, no? Panglabas lang. But ang totoo daw po, dapat meron tayong a spirit surrendered heart. Ano yung sabihin nun? We are relying on the spirit. We are relying on the seed. Kaya po tinutukoy ko sa inyo kanina, yung pag-aaralan natin, hindi yung seed. Kasi tayo pong lahat, meron na tayong seed, no? Meron na tayong Holy Spirit na nasa atin. Nasa atin na po ang Holy Spirit. Ang sunod na tanong doon is, nagpo-produce ba tayo? Or nagre-rely ba tayo doon sa Spirit na nasa atin? O own effort pa rin ang ginagawa natin? Diba? Bakit? Kasi these virtues are not legalistic, no? Hindi siya yung parang command na, well, it is a command, pero alam mo yun, hindi dapat maging ganon ang tingin natin na dahil ako'y Kristiyano, dapat maging mapagmahal ako. Dahil ako'y Kristiyano, dapat pasensyoso. Kahit galit na ako, dapat maging pasensyoso. Tama po yun, pero hindi siya dapat command, no? Hindi dapat tayo hirap na hirap gawin. Dapat natural tong lumalabas sa atin. Kasi kung hindi siya natural lumalabas sa atin at pinipilit natin yung sarili natin, maybe we are relying on our own self, no? Hindi talaga sa Espiritu. Naniniwala din po ako na nung sinulat ito ni Paul, maaring or hindi maari, malamang, no? Malamang ay ang pinagbasihan niyang verse dito is yung John 15:4. No? Ano ba yung John 15:4? No? In English, sabi dito, alam natin din po natin dito, remain in me and I will remain in you. A branch cannot produce fruit alone, but must remain in the vine. In the same way, you cannot produce fruit alone, but must remain in me. Ang galing, no? You cannot produce fruit. Ano yung fruit na yun? Ito yung mga Holy Spirit. Hindi mo daw mapoproduce ang fruit of the Spirit if you will not remain in Christ. Ang ganda, no? Sa Tagalog, basahin natin, okay? Sa Juan 15:4. Sabi po dito, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa iyo. No? Pag tayo daw po ay nanatili sa Kanya, mananatili siya sa atin. Ang sanga, so parang nagbigay ng example si Jesus dito, no? Ang sanga daw ay hindi makakapamunga sa kanyang sarili, malibang ito'y mananatili sa punong ng ubas. Maging kayo man, sabi ni Kristo, no, sa kanyang mga tagapakinig, na maging kayo man, hindi kayo mamumunga malibang manatili kayo sa akin, no? Kapag nasa akin kayo, mamumunga kayo. Ito yung yung tinutukoy ko po sa inyo kanina, that we are not talking about the seed here. We are talking about the fruit, no? Dahil tayo pong lahat, naniniwala ako, if you have a relationship with Christ, the Holy Spirit is within you, no? Nasa inyo na. Alam natin na yung fruit na to is not something na we really work really hard, no? Para lumabas sa atin, no? Dahil kapag meron tayong Holy Spirit, at sabi nga dun sa binasa natin, hindi kayo makakapamunga hanggat wala kayo sa akin, no? Pag humiwalay kayo sa akin, wala kayong bunga. So dapat kung na kay Kristo tayo, automatic may bunga tayo, and hindi siya dapat mahirap, no? Hindi siya dapat alam mo yun, hindi siya dapat self-effort, no? Hindi siya dapat sapilitan. It comes out naturally. Natural na sa atin dapat ang maging mapagmahal. Natural dapat sa atin ang maging joyful. Natural dapat sa atin ang maging peaceful. Peacemaker ka dapat, ano? Dapat matulungin, gentle ka, no? Alam niyo po, habang pinag-aaralan ko tong Galatians 5:22-23, bigla akong na-realize na ang fruit, ano ba siya? No? Kunwari, example natin, saging.
Pag nakakita tayo ng saging sa table, ang una nating naiisip is kainin, di ba? Kainin, i-enjoy mo yung fruit. Kung may mga iba sa atin mahilig sa mangga, lalo ngayon, maraming mangga ngayon, para ma-enjoy natin siya, hindi natin siya tititigan kundi kakainin natin, i-enjoyin natin yung fruit, tama? Kaya nga naisip ko na yung mga Christian, kaya minsan nila misunderstood yung fruit of the Holy Spirit. Kasi hindi nila na-enjoy. Hindi nila na-enjoy. Ano ibig ko sabihin dito? May mga kilala tayo na mga tao na pasensyoso. May mga kilala tayo na napakabait. May mga kilala tayo na very loving, no? Kahit anong gawin, no, talagang makikita mo talagang mahal siya ng tao at mahal din niya yung tao. Bakit kaya, no? Bakit kaya ganun? It's because they enjoyed it. Maaaring nung bata sila, yung parents nila mapagmahal. Maaaring nung bata sila, na-experience nila yung peace, na kahit na minsan may mga problema, siguro na-experience nila yon sa kanilang mga magulang, na-experience nila sa school, na-experience nila sa family nila, na-experience nila yon sa kanilang mga loved ones, no, yung mga spouse o yung family nila. Kaya ang point ko po dito is the fruit of the Spirit, dapat tayo mismong Christian ang nakaka-enjoy nito, no? Kuya Son, yung family ko hindi po loving, o yung family ko po hindi peaceful. Sobrang gulo po talaga sa bahay namin. Talagang gusto ko pang lumabas na lang, no? And kung hindi mo na-enjoy 'yon, maybe you are looking to the wrong person, no? Kaya sinasabi ko dito, do not rely on others. No? Do not rely on others para ma-experience mo 'tong mga 'to. Rely on Christ. Rely on Jesus. 'Di ba? Rely on Jesus, no? Hindi tayo loving 'di ba? Do you consider yourself loving, na natural loving ka? No, no. Ako po minsan hindi din ako loving, ano? Minsan na may mga tao talaga pag nakikita ko, no, parang kumukulo na agad yung dugo ko, no. We are not loving, but God is loving. We are not peaceful dahil minsan tayo pa nga ang ano, 'di ba? Ang pinagmumulan ng away, no. We are not peace, but God is peace. We are not joyful. Lagi tayong namomroblema, anxious tayo lagi, but God is joy. We are not gentle, but God is gentle. So lagi nating isipin, God is gentle, God is joy, God is love, then we have to enjoy it to Him. No, paano natin may enjoy yung love, yung peace, yung joy ni Lord? It is we spend time with God. We spend time with God. No, kung kayo po ay galing sa mapagmahal na pamilya, galing sa joyful, galing sa faithful, lahat na ng fruit of the Holy Spirit, good po sa inyo, 'di ba? Ibig sabihin, God is using other people para maparamdam sa iyo 'yan. And you have to enjoy it. No? Kagaya ng fruit of the Spirit. Sabi dito, you have to enjoy the fruit of the Spirit. Dahil nasa iyo na si Christ, nasa iyo na ang Holy Spirit, then you have the opportunity na ma-enjoy yung mga bagay na ito. Remember mga kapatid, we cannot give what we don't have. We cannot do things if we are disconnected from Him. We cannot do things if we are disconnected from Him. Wala tayong relasyon sa Panginoon. Hindi po tayo maaaring wala tayo, no? Hindi tayo makakagawa ng kung ano. So, if you don't have, you cannot give it, no? Kung hindi mo na-experience yung love ng Panginoon, no? Hindi mo na-experience yung love ng bawat isa, you cannot give it to others. You have to enjoy it first. And how can you enjoy it? Spending time with Christ. Knowing what is the character of Christ. No? Ano ba talaga ang ugali ng Panginoon? Paano mo makita ang Panginoon? Alam mo yun sa akin po, para sa akin, paano ko ma-view ang Panginoon? Makikita natin sa 1 John 4:19. No? 1 John 4:19 in English, sabi niya, we love because He first loved us. Nagmamahal daw tayo dahil noon una niya tayong minahal. Alam niyo, 1 John 4:9, no? We love because He first loved us.
Again, we cannot give what we don't have. But God gave this love so that we can love, no? So again, the fruit is not the seed, no? Because the Holy Spirit is the seed, and the fruit, ito yung mga fruit na to. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and self-control, no? And if you think about it, no, pag-iisipin mo mabuti, tama rin naman, ano? Pagka yung mangga, hindi naman siya mag-e-effort na, alam mo yun, hindi siya mag-e-effort na mamunga kapag ka-nourished na siya. Ano ibig sabihin nun? Siyempre, pag yung mangga, maliit pa, hindi pa talaga mamunga yan, di ba? Hindi pa tama yung nourishment, no? So, paano nagiging nourished yung mga, paano magiging malusog yung mga to? Yung mga farmers, ang ginagawa na, marami, no? Minsan, ginagawa nila, tinatabasan nila, di ba? Pruning, or merong iba, nilalagyan ng mga natural fertilizer, yung iba, dinidiligan ng mabuti. And kapag ka nakuha na niya yung natural, no? Nakuha niya na yung perfect nutrients, then that is the time, pag naging mature na siya, and then that is the time, this tree will produce its fruit. Magkakaroon siya ng mangga, magkakaroon siya ng buko, di ba? If that's a coconut tree, buko, di ba? It comes out naturally, no? Hindi niya pinipilit na mamunga, no? But obviously, yung mga fruit na to is easier said than done, no? Ibig sabihin, kahit ine-explain ko po sa inyo to, hindi siya madaling gawin, no? Binanggit ng Panginoon ng fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Hindi po siya magic na lalabas agad sa atin, no? We have to enjoy it, no? We have to create a room, no? Create a room of the Holy Spirit in our heart. We have to really rely, we have to really believe in the Holy Spirit. So, how can we walk in the Spirit, di ba? Kanina pa natin pinag-aaralan, no? Yung Holy Spirit dapat nasa atin, no? Si Christ dapat nasa atin. Kapag nasa atin na yung seed, we will produce fruit. And paano tayo magkakaroon ng magandang fruit, no, sa ating mga buhay, no? First is we have to get to know Jesus, no? Kanina ko pa sinasabi, no? You spend time with Jesus, no? Enjoy Jesus or experience Jesus. Kuya Son, paano, no? By reading His Word, no? Kapag meron kang kilala na tao na gusto mong sabihin natin talagang makilala siya ng maigi, hindi mo siya pwedeng hindi mo siya makikilala unless mag-engage ka sa kanya, unless mag-effort ka na makilala siya, unless siguro pagtanong mo, no, kunwari kumusta siya or sino siya or paano siya, anong nagpapaligaya sa kanya, anong nagpapalungkot sa kanya, same as Christ, no? If we really want to know Christ, kailangan kilalanin natin siya, no? Experience Jesus. Get to know Jesus. Alamin mo yung mga characters ni Jesus. It is by reading God's Word, no? Ano ba si Jesus sa'yo? Minsan kasi, kung ano ang tingin mo kay Jesus, nagre-reflect din yun sa buhay natin. Pag ang kilala nating Jesus ay magagalitin, no? Anong tawag dito? Magagalitin, nakakatakot, no? It will affect, no? It will affect our life, no? Paano tayo makitungo kay Jesus? 'Di ba? Paano tayo makitungo kay Jesus? Get to know Jesus. Ano ba si Jesus? Si Jesus very loving po, no? He even spend time, no, with the sinners. He even spends time with the sick, no? Nagpapagaling siya. Wala siyang tinaboy ni isa, no? Yung isang scene pa nga, 'di ba? Lumalapit yung mga bata, no? Tinaboy ng mga disciples, pero siya hindi. Sabi niya, huwag niyo itataboy yung mga bata. Hayaan niyong i-enjoy ako ng mga bata. Hayaan niyong makinig sa akin yung mga bata. No? Jesus wants you to spend time with Him. And that is by reading God's Word. Second is, we have to share it with others. No? Share it with others. If you experience Jesus, if you experience the fruit of the Spirit, na nalaman natin na si Jesus pala is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. Si God ay may self-control, si Jesus ay may self-control.
And we experience it to Him dahil we were one sinner. Sabi nga, no? We were one sinner. Nung makasalanan tayo, namatay na si Jesus para sa atin. And if we experience that, we have to share it to others. Ano yung sabihin nito? Share the gospel. Share the good news. Sabihin mo sa tao, alam mo, kapatid, hindi galit sa'yo ang Panginoon. Bagkus, mahal na mahal ka ng Panginoon. Share it with others. Pag na-experience mo, napakadaling mag-share, di ba? Pag ang family mo, pag you experience it, pagka nanggaling ka sa isang mabait, sa mapagmahal na pamilya, napakadaling ibigay yun sa iba. Kapag ikaw naman ay nanggaling sa hindi ganun kagandahang pamilya, na nag-aaway, ganyan, minsan nagra-rub off din yun sa atin, na share natin sa iba, di ba? Now that we experience God's love, dahil tayo po ay makasalanan, habang tayo makasalanan, namatay po siya sa atin, na wala po siyang tinitig ng kasalanan, no? Hindi mababawasan ang pagmamahal ng Panginoon sa mga kasalanan na nagagawa po natin. We are still sinners, no? We are still sinners, yet God loves us, no? Kaya share it to others. Third is we have to be connected with a godly community. We have to be connected in a godly community. Ano po ibig sabihin ko dito? Kanina nabanggit ko po yung mga family na hindi maganda yung experience. Maaring hiwalay sa magulang. Maaring yung mga magulang naghiwalay. Maaring nasa gitna siya ng community na napakagulo. No? May mga pag-aaway. May mga hindi magagandang gawain. No? Kaya nga po napakahalaga na you have to be connected with a godly community. Because here, in this community, may experience nyo po yung love, yung joy, yung peace, yung kindness, yung faithfulness, yung gentleness, and self-control. You have to be in a community. Maghanap po kayo ng community na pwede nyo ma-experience yung mga bagay na to. No? Kung kayo po na nakikinig ngayon ay wala kayong makitang community na ganito, yan po sa CJOL Camarin. No? Dito sa CJOL Camarin, you will experience the fruit of the Spirit. You will experience the fruit of the Spirit. And as a church naman, no, in connection with the third point, dapat naman talaga maging loving, joyful, peaceful community tayo sa ating mga neighbors na nakapaligid sa atin. No? Tayo ba ay nakikita nila as a loving community? As a peaceful community? Pagka nakakita ba tayo ng outsider, do we embrace them? No? Do we embrace them? Mapifeel ba nila na tayo yung mapagmahal na community? O pagpasok pa lang sa church, ayoko na dito. Hindi na ako babalik next Sunday. No? Are we that kind of church? No? Ganun ba tayong church? No? Dapat po, no? In connection with the third point, dapat godly community po tayo. So, the more we engage in practice like this, like yung getting to know Christ, no? Sharing it with others, and belonging in a godly community. As we engage in this practice, the more room we will make for the Spirit, yung seed na nasa atin, to work in our hearts and our minds. Sabi ko po, hindi magic. No? Hindi magic ang fruit of the Spirit. Hindi porket nakilala mo si Christ ngayon, no? Natutunan mo siyang mahalin, magic na lang, hindi po. Some are still struggling. No? May mga nahihirapan pa po. No? Ako, personally, no, may mga struggles pa rin po ako sa fruit of the Spirit. And yet, if I continue to engage in these kinds of community, no, na experience ko, mas maraming room ang Holy Spirit na mag-work sa aking puso. Okay? So, the more we choose to surrender our lives to God, the more we experience that seed working in our hearts. No? Kaya, pagka talaga pong nasa atin ang Panginoon, hindi na po mahirap sa atin na ang maging loving, joyful, peaceful, hindi na mahirap sa ating magpasensya, no? Hindi na mahirap sa atin na, well, may mga experience pa rin po tayo na mga struggles, but if we continue to engage, no, sa Holy Spirit, no, if we let the Holy Spirit work in our hearts, hindi na po ganun kadali. Magiging natural, hindi na ganun kahirap, magiging natural na po siya.
Okay? So, let me close you in prayer po. No? Lord, let me close you in prayer. Lord, gracious Heavenly Father, Lord, we just want to thank you. Glorify you, Lord. Maraming salamat po sa time na inyong binigay sa amin. Maraming salamat po sa natutunan namin at nawa Panginoon ay patuloy naming hayaan ang banal na spirito na mangusap na gumawa sa aming buhay. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray.